Hello mga boss. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat. Today is June 15, Sabado, alas 2:43 ng madaling araw. At ayun na nga, red days ngayon mga boss. Kung titignan natin yan sa dito yan. Check natin, no. Crypto bubbles. Yan. Check natin dito. Ayan, no. Madugong oras. Actually madugong araw kasi kahit days, Notcoin lang malakas. Weeks. Nadugo talaga. Month. Ito na mga year. So, ayan. Ayan, medyo madugo. Puro pasel. Okay, so alright mga boss. Ayan siya. Nasa binagsak na market ngayon ay 2.5%. Ayan, 75k Bitcoin. Total market cap niya, 3.8. Nag 4 million na yan mahigit. Bumagsak siya, men. Kaya ito yung pinaka-market bumagsak. Refresh lang natin, 14,765, 146 trillion. At ito yung mga nag-trend na token, mga boss. So, may gusto nyo lang yan. Ayan, ito si Notcoin. Umangat na naman. Tsaka to, ngayong araw. Ayan. Bahala na kayo. Ito siguro mga nakasponsor to kay CoinGecko, no? Kasi may link siya na binibigay. Ayan. So, bago natin umpisahan yan, mga boss, tapusin muna natin ating ritual. So, mayroon tayong 41. Stake muna natin yan. Claim pala, sorry. Yung kalahati, bili natin RON. Yung kalahati, bili natin ng AXS. Iyan natin. Stake natin, mga boss. So, sa mga bago nyo sa crypto, lalo na nakabili ng medyo nasa 4.1 si Bitcoin, no? Hindi na to bagong bagay sa amin. Sa akin, lalo na dahil kahit pa paano, tumagal na tayo sa crypto. May mga nagtatanong about dito sa 33%, no? Ayan na nga yun, per year yan, mga boss. Okay? Percentage, annual percentage, etc. Nalimutan ko na meaning yan. APR, APY, dalawa yan eh. Rate at saka yield. So, kabuuan yan isang taon, 33 mo yan, divide mo sa 365 days. So, 0.01 times mo yan sa 30 days o isang buwan na sa 2.721% ka per month. Sa ngayon kasi nag-iiba-iba rin yan. So pag marami to, liliit yan. Pag umunti yan, lalaki to. Kunyari 52 yan, ito 35. Pag umangat pa yan ng mga 56, magte-32 yan. So matotal, ang binibigay pa rin 50,516 daily. So ayun, ang binibigay sa staking ng AXS. So kahit pa paano dito, guys, kahit pa paano naman, kumikita naman tayo dyan. So kung check natin AXS, no, AXS, nasa 40 tayo per day AXS, where are you now? Yun, ayan, bumagsak siya ng 6.20% yes. So yung mga nakabili na nag 700, no, bumagsak siya. Time to buy kasi wala na tayong pambili dyan. Okay na yun, pang content natin yung ilan dyan, $300,000 ata na bumagsak siya So, kung mapapansin nyo, kahit 386 yan, nagpo-40 naman tayo daily. Pera pa din yan, mga boss. 15,000 pa rin yan per day. So, 15,400 mo na lang times 30 days. Kahit pa paano, pera pa din. Ayan, no. 46,000 is 46,000. 462,000. Diba yan? Okay, mga boss. So, balikan na natin. Tapos na natin ma-claim. Stake lang natin, mga boss. 21. Yan. Stake natin yan para kahit pa paano may kinikita tayo. Stake lang ng stake hanggang sa hindi pa nagbo-bull market. Again, disclaimer po, pera ko to. For educational purposes lang po ito. Hindi ko po ito pinagmamayabang sa inyo. At bahala na po kayo, mayabangan kayo. Basta yan lang, tuloy-tuloy lang. Andiyan naman yung video natin. Matagal ko na po itong ginagawa. Pang 100 plus na ba video natin to. Check natin, no. Content, ayan, makikita nyo naman pang 151, pang 152 na to. So kung titignan nyo, pang ilang months pa lang natin nagre-record. Pero sa totoo lang, kahit check nyo yung wallet ko dyan, ayan yung wallet ko, ang tagal na natin nag-stick, taon na. So dapat 365 days na nga yun. Kaso, video, kaso nga lang medyo busy lang yung lolo nyo. Okay, so alright, so tapos na tayo sa ating ritual. Punta na tayo sa mga balita, bakit ba bumagsak. Check natin dito. So dito sa news.3 of Alpha, makikita nyo dyan, daily lang to ng 5 seconds pero malaking tulong po nyan, mga boss. Ayun sa alright. So ayan, 3 reason why Bitcoin analysts believe BTC price recovery is overdue. Check natin, mga boss, no.
Ayan, makikita nyo dyan, ito parang 17 minutes ago lang pinost to ni Cointelegraph. Ayan, 3 reason why Bitcoin. Ayan, basahin nyo na lang to mga boss. So may mga mekos sila ditong pag-aaral, magbasa ng chart, below, all time high, etc. Ayan, basahin nyo na lang to sa mga willing magbasa. Ayan, may mga ano pa sila, analysis about sa mga paralysis. Na paralysis na. Basta isa lang ang tinitingnan ko. Pabay si Bitcoin mga boss. Ayan na pinapakita dito 2012, 2017, 2020, 2021, 24 siguro. Ayan, ito siya noong 12 pack, lumagpas. Nabutas niya tong moving average na to, umangat. Nabutas niya to, bumaba. Nabutas na naman, umangat. Nabutas, bumaba. Ito, nabutas, umangat. Okay, nandito na siya ngayon, no? So, yun yung prediction sa kanya. At kitang-kita naman natin yan sa, syempre, may Bitcoin halving. Bumababa na yung nire-reward ba dun sa mga miners. So, ano mangyayari? Liliit ang supply. Tapos, ang dami nang nakakakilala nito. Institution, bangko, pati nga presidente, sinusuportahan yan. Si Donald Trump. Okay, so alright. So, November, mag-e-election na ng Republican at saka Democrat sa US. So, si Donald Trump is Republican. Tama ba? Republican ba siya? Tama, Republican. Ba yan? Nabubobo na ako mga boss. Alam mo yun, iba-iba kasi hindi yung pinagagawa ko sa buhay ko. Crypto, forex, traditional business, etc. Okay. So, yan yung news. Check nyo lang dito sa Trio of Alpha, makikita nyo yan. Ethereum is the most bullish altcoin. So, ito din, malaki din daw ang potential ng Ethereum, no? So, kung meron ka mga 100 million, mag times 3 lang dito, times 4. Pwede na, pahinga ka after 4 years ulit. Hintay mo ulit mag Bitcoin halving, no? Yung kaibigan natin na malupit dyan, nakabiling Lamborghini, shoutout naman sa iyo, boss. Sama ka sa run namin. Okay. Natin babanggitin ng pangalan, masyadong ano yan. Sabagay kilala naman yung tao na yun. Napakabait ng tao na yan. Okay, so alright. Check natin. Ayan. Ito yung mga news, guys. Makikita nyo dyan, oh. Updated naman to. Ito, invested Argentina increase. Ito, sa Argentina naman. Ito isa sa mga pioneer to, yung ANKR token na to. Isa sa mga pioneer yan na token. Parang 2017 pa ata nandiyan eh. Bumibili na ako niyan. Okay sa'yo mga boss. Ayan, Gala. Mystery Box Music. So dito sa Trio of Alpha, pinagsama-sama kasi yung mga news. Ito yung Twitter o X na ngayon. Yung mga latest na news, pati dun sa mga malulupit na influencer or mga channel ng iba-ibang panatiko ng crypto. So, kung nagmahilig ka magbasa, basahin mo yan. Malaking tulong yan. Okay, mga boss. So, tapos naman na tayo, no? Ano pa ba? Basa na siguro tayo ng comment. Check nga natin dito yung mga trending na token. Ito pala, bibili ako nito. Nalimutan ko kagabi bumili, no? Okay lang pala kasi nag-sell naman ngayon. Ayan, bibili tayo mamaya yan sa OKX. Ito. CATH. Ito, no? Booming pa rin si Hamster Combat. Ayan, yung mga umaangat mga boss. Ondo, yan, RWA. Ito, meron din tayo nito. Tabo token, wala ako pero lagi siyang nasa search O pati dito, ang hilig niya i-search ano ba yun? Tabo. Kanina pala yun sa 7. Ayun Tabo token. Check nga natin to, no? Na-curious lang ako bigla. Chinig ko na to dati. Check mo lang yan, copy mo lang yan. BNB pala yung blockchain ito. Paste mo lang dito mga boss. Yan, paste mo lang dyan para makita natin yung kontrata niyan. 26B. So, ito yun. 26B. Kung may mga whales ba yan. Audit niya, 3. So, okay naman yung audit. Audit, okay. Blacklisted, no? Bakit blacklisted? Pero isa lang naman ang nagbasa nun. Si Quick Intel. Ayan. Whitelisted. Okay naman siya. So, matotal, okay naman. Ay, ba't napunta tayo dito? Ito ba yun?
Parang mali ata. Ito, copy natin. Okay mga boss, ayan. FD0. Ayan, mali ako kanina na ano. Uy, ba't ayaw niya mag-search? Ayan, hintayin natin. Si Tabo Token, ayan, dalawa yung audit niya mga boss. Ito, ang sinasabi ko sa inyo, may 4% by tax, sell tax. Medyo negative ako sa ganyan. Kasi negative talaga tayo. Ayun, hindi tayo bibili kasi ito yung mga sample ideas sa inyo kung bakit hindi tayo bibili nito guys. Kasi namomodify itong tax niya. So, pag yan, binago niya sa kontrata na yan, wala na, hindi ka na maka-withdraw. Kasi siguro to, ano, no? Ang dami na nagsisell. Kaya lagi siyang, ang dami nga nagsisell. Very risky ang contract nito guys. Very risky. Ito yung isang idea na huwag niyang pasukin. Bumibili pa rin, no? Pero kasi pag in-edit yan ng, ano, ng contract owner, wala na. Hindi ka na maka-withdraw dyan. Gawin niya lang 100 yan eh. So, ayun nga. At least nakapagbigay tayo ng idea mga boss. Check nyo lang. Basta ito yung mga medyo risky dyan. Buy tax, sales tax, at saka tax na mo-modify. Risky masyado ito. Huwag nyong pasukin. Okay. Siguro ngayon lang nagsabi na huwag pasukin. No? Pero bahala kayo. Pera nyo pa rin yan. Aralin nyo rin. Bahala kayo. Okay. Next komento na tayo mga boss. Ayun na yun. Basta na tayo. 11 minutes na tayo nagre-record. Screen record lang pala tayo. Wala nang edit-edit. Mabilisan lang. Jason-WFH5XH. Paano siya nagwo-work boss? So far worth $100 ng AXS ni stake ko. Ang makukuha ko 34% ng $100. Yes, per year yan sir. Nasa 33 lang ngayon sir eh. 33. Ayan. So kung titingnan natin. $100 times 33%. Bam! $33 ang kikitain mo sa loob. So, tama ba yun? Tama ba yun mga boss? 33 100 times 33%. Divide mo yan sa tama ba to? Kasi ako ayan tayo eh. So kung i-base natin dito no, 4315 times natin sa 33%. Ito ako per year. I-divide natin sa 365 days yan. Ito nga ako 39. Halos 39 ako per day. Okay? 39 per day. So kung sa'yo, ayun, kung sa'yo, lalabas nga na 100 times natin sa 33%. Sa ngayon na, kasi nag-iiba-iba yan. Ayan ka per year. So i-divide mo yan sa 12 months. Ito ka per month. 2.75 AXS ka per month. Per month yan, no? Kung i-divide mo yan sa 30 days, ayan, 0.09 ka. Okay, mga boss. Dollar na pala to, no? Kasi sinabi mo $100 eh. So, times natin yan sa 59.8. 5 pesos ka din per day. Times 30 days. Ayan, 159 pesos ka per month sa $100. O 5.9. Okay. At least na-compute natin mga boss. Biglaan lang. Again kinumpara lang natin dito. Ito kasi tayo. Tinimes natin sa percent dito. At akma naman kasi nasa 30 to 40 ako dito per day. AXS. Okay mga boss. So next question. Shoutout pa rin sa user Julio Rapido PH. Good day idol. Now that AXS APR is 33, profitable pa rin po ba ang AXS staking against liquidity pool? Wala na po ako dyan sa liquidity pool kasi meron niyang permanent loss. Impermanent loss. Yes, para sa akin oo. Okay, present loads. Boss, meron ka bang Wojak? Hindi, wala ako ata nito. Wala pa ako nito sir. Hindi ko naman bida-bida. Search natin no. Basta wala pa ako nito. Pero check natin. Ano ba to? Token ba to? Bagal Ayun. Ito siguro.
Mga meme token to guys eh. Hindi kasi ako basta-basta bumibili ng mga meme token, no. 89%. Gawa siya ng Ethereum. Paggawa kasi ng Ethereum, kada kembot mo dyan, mataas ang gas fee niyan. Same sa Pepe token. Ayun, tumaas na siya, no. July 5. So, May lang siya ginawa. April. Grabe kung dito ka nakabili, mga boss. 49 million. So, makikita mo kung saan mo siya mabibili. Pwede sa Uniswap, Get.io, yan, etc. etc. Copy mo lang to, mga boss. Tapos, i-paste mo sa Dex tool para makita mo yung mga pinagtuturo ko kanina. Kung may mga wheels ba dyan, may mga okay ba yung kontrata niya. Yun lang naman mahalaga dito eh. So, paste mo lang dyan, mga boss. Ayan. AAB. Ayan, ito yun. AAB. Make sure lang na tama yung maklik mo. Tapos, check mo dito yung, ayan, audit niya. Okay naman. Goods. Walang problema yung audit. Ayan. Okay. Ito siguro kaya ang daming bumili, no? Okay. Pepe token. Nandito ba siya stop? Si Mog, marami tayo niyan. Umaga. Wala pa ako nito, sir, eh. Fujak. Wala pa tayo niyan. So, ayun na nga siya, mga boss. Check natin kung may mga wheels. Bagal lang ating internet, mga boss. Ayan. Ito may bumili, oh. Makikita mo kasi dyan kung may mga, bot. Ayan, mga bot. Imagine mo, itong wallet na to, ito yung transaction niya, oh. Kung hindi ka ba naman bot ka ng nanay mo, oh. Ayan, oh. 71 Ethereum yung binili niya. Tapos, nagbenta din siyang 29 Ethereum. Negative ba siyang 41. So, ganun talaga. Ganun sa may mga malulupit na token. Kadalasan yung mga bot owner na yan, mga may-ari din ng contract o ng token para magalaw. Siyempre, yung mga baguhan, makita nila na magalaw tong token na to. Oy, bili din tayo, guys. May potential to. Ayun. Diskarte naman nila yun. At least na kwento lang natin, no? So, next question, mga boss. Present. Okay, Christopher Ong, 28338, 1:22 PM ko napanood. Tapos lang mag-lunch, boss. Shout out ako, salamat. Christopher Ong, 2838. Shout out sa'yo. Ethan Bali, 143. Good day, Mr. KGB. Ano ang RWA requirement? Railroad asset, no? Ang kategorya ng railroad asset, Ondo tayo meron, guys. Tsaka yung isa pa, nalimutan ko na, basta Ondo ako meron. Pero dito kasi natutunugan dati na si BlackRock, isa sa suportahan niya kasi yung mga RWA project. Kaya pumutok yung ganung usap-usapan. Ito si BlackRock, oh, nasa $19 billion yung laman nitong wallet na to. Kay BlackRock ito. So, dito mamomonitor nyo din yung mga inflow, outflow ng wallet, kung saan napupunta yung pera, saan ano pumupunta, bumabalik sa kanya. Makikita mo yun dito. Ito puro Coinbase yung exchanger na gamit niya. Ayan yung mga linalabas na mga malulupit. So, 1 week ago, 3 hours ago, ito naglabas lang siya. May nagpasok ng 273 Ethereum. Nasa $18 million yan. Yun yung pumasok sa wallet. Ang na-out naman 23 hours ago. Ayan, 1,000 lang, 1,000. Ibig sabihin nagdagdag pa siya, no? Pero bumaba yung value eh. I don't know. Kasi bumaba si Bitcoin. Kasi kagabi chinek ko to 20 million yan. 20 billion, sorry. Okay. So, RWA, check ulit natin, no? Dito yung kategorya niyan, mga boss. Click mo lang tong category sa CoinGecko. Tapos, hanapin mo lang yung RWA. Sa RWA o Railroad Asset, marami yan. Sabi ko nga sa inyo lagi, iba-ibang kategorya ng token, iba-iba use case, mga gamit yan, etc. So, meme token, liquidity stake token, RW, where are you? Hanapin natin, mga boss. Pang ilang number ba yung RW? Medyo malalim siya, no? Ito siya, number 50. So, kung mapapansin nyo dito, yung kabuuan ng Railroad Asset market cap, ito siya, nasa 452 trillion. Siyempre, pinakasikat din itong dalawa. Yan, meron tayo parehas niyan, mga boss. Okay, si Ondo, ayan, naka-favorite pa sa akin yan. Pero kahit pa paano, yan lang yung hold ko, no? Sa mga low market cap, makikita mo naman yan dito na RWA. Di ba, ganun, itong mga barter. Grabe, no? Alam nyo, 2020,
ano ko na to, pinagawa ko sa ITN barter token. Ay, hindi lang kami nagkasundo. By the way, ito yung mga real world asset na nakatag na medyo ano yung prices niya. So market cap, ito maliliit yung market cap. Syempre, click mo lang yan dito, makikita pinakamaliit na market cap. Ito, si barter. Ito yung iba, nakatag sa RWA pero hindi pa siya, wala pa siya sa listahan ng mga top. Ayan, pwede nyo aralin din to guys. Isa-isahin nyo yan kung bakit siya nandyan. Pero syempre, risk nyo yan. Kumbaga, ako hindi na kasi ako sa ganun eh. Kasi doon na lang ako sa mga subok na token. Kasi nanggaling na ako sa ganito. Swerte mo lang pag nakachamba ka ng isang token na yung may-ari diretso ang utak. Hindi niya idadump. Yung iba kasi pag kumita na, ewan ko ba. Ngayon kasi puspusan sa paggagawa ng mga token yung iba kaya dahil pa bull market Okay, mga boss. Okay, Jomel Santos, saan yan boss? Norte lang yan sir, norte. Okay, so alright. Everyday na ba ulit yan sir? Yes, sana. Sir Neil, shoutout. Hubs Crypto. Boss, ano marirecommend mo na business to? 100,000 na puhunan. Gusto ko lang mag-salamat. 100,000. No? Mag-online selling ka na lang mga boss. Try mo aralin yung FB ads. Online selling, pinaka the best kasi yun. Actually, ginagawa ko na yan way back 2010, 2009. Natutunan ko yung attraction marketing. Paano yun? Instead na ikaw maghanap ng tao, ikaw yung hahanapin, bibilis sa'yo. Yun na yun, yung online. Sagsagan dati, sulit.com pa lang, ayos dito. Yan, isa tayo sa mga pioneer na nagbebenta dyan. Yung mga hindi mo kakilala, mag-PM sa'yo or magme-message sa'yo, bibili ng product na binibenta mo. Aralin mo lang, lahat ngayon business. Nakagandahan sa ganun na business. Business kasi guys, equivalent sales, benta. So kung magbebenta ka, napakaganda magbenta na yung negosyo mo bukas 24 oras kahit di mo bantayan. Yun yung online. Traction marketing yan. So aralin mo yan. Maglaan ka ng every 2 hours per day. FB ads, nandiyan sa YouTube naman na. Tapos attend ka ng mga seminar. May mga malulupit na trainer sa YouTube. Attend ka para matuto ka sa FB ads. Tapos yung matitirang pera mo dito, ibili mo ng mga gamit sa Divisoria o kung ano mang idea na pwede mong ibenta online. Hindi mo mauubos yan. Tapos gusto mo junk shop, pwede na yan. Mararecommend din natin yung junk shop. Ano pa ba? Sa food, okay din naman sa food kasi mabilis mag-multiply yung pera. Pero yun nga lang, kailangan mo na maraming experience din. Lahat naman ang invest sa sarili mo para sa skills, para yun na yung pinaka pinakasusi mo sa tagumpay. Pag nasayo na kasi yun, sayo na yun hindi na yun makukuha ng iba. Diba nag-invest nga tayo sa school 16 years, 20 years, hindi man tayo tinuruan maging negosyante. So ayun, junk shop, online selling, farm, hindi naman kasi malaki ang puhunan doon. Ayun, franchise hindi ko rin marerekomenda, depende sa franchise. May mga hype kasi na franchise, ibig sabihin yung parang in-na-in ngayon, sobrang in-na-in. Parang dati yung Maximengo, tas ngayon parang wala na, 'di ba? Hype na hype dati 'yon. Depende lang din, nasa sayo. Pero ang marerecommend ko sa'yo sir, online selling, yan. Hindi malaki na to kung tutusin. Pero 6 months, 1 year, sabi mo nga kaya mo to i-risk. Okay lang din naman, at least matututo ka. Kahit sabi mong palugito, matututo ka. So balik ka dito sir after ilang taon, no? Kung nakatulong yung advice natin, kahit walang kwenta tayo. Basta bahala ka na. Magnegosyo ka, aral lang, mag-fail ka man na mag-fail, magkamali ka man, okay lang, tuloy-tuloy lang. Lahat naman magiging successful. Ang pinagkaiba lang sa iba na sumubok, nag-stop sila, nag-give up, kaya hindi na nagtuloy. Kaya ayun, hindi na successful, back to zero, back to employee. Pero yun nga, tuloy-tuloy lang, habang bata ka, habang buhay ka, pag may opportunity, grab ka lang ng grab. Ganun lang yun guys. Magkamali ka man, enrollment fee mo yun Ganun lang yun. Pag nagkamali ka, kahit nga i-bash ka pa, enrollment fee mo yan para tumatag ka, gumaling ka. Okay, is that alright? Sir Instinct, present sir, always. Ayun, thank you. Present sir, nakita mo yung pinromote na token ni Sian Gasa, yung chinek ko sa CoinGecko. Grabe, scam na scam. Dami na naman na auto LTT token. Bahala na yun si Sian Gasa guys.
kilala naman ako niyan, pero ayaw ko magbigay ng comment sa kanya. Bahala siya. Pag nagtayo ka kasi ng token, ito yung sinasabi ko, tayo ka ng token, tapos ikaw kasi may control nun, pwede mong i-dump. Yun lang naman yun. Pag dinump mo, ikaw yung maraming holder, di umasa ka na umangat. Ang sikreto kasi sa mga ganyan guys, sa mga bagong token, pag kumita na, tipi ka na, mag-hold ka ng malulupit dun sa mga malulupit na token na matatagal na sa industriya. Bitcoin, Ethereum, yan. Hindi na yan magsasara. Pero yung, alam mo yun, bahala na kayo. Miguel Gorospe 6807. Boss, okay pa rin ba mag-start? Para sa akin, oo. Kasi ako nga naglagay ng malaking pera. Pero again, financial advice, hindi po financial advice yun ha. Pera nyo yan. Ayoko magbigay ng rekomenda para bahala kayo. Pera nyo yan. Boss Idol, sa palagay mo, estimate mo lang kung ilan naabuti ng RON sa bull market. Estimate ko times 10. Pero syempre, hindi yung financial advice. Rostico Ayak Axi. Ayan. First, okay rin. Idolo. Ayun, nauna siya. So, yun lang mga comment natin, guys. Meron tayong 26 minutes na nagre-record, mga boss. Okay, so alright. Siyempre, dumarami na tayo, no? 800,000 na tayo. Ayan, video ka na. Ano daw ang sabi? Mamaya i-view natin yan, no? Okay. Copyright claim. Siguro sa music, no? June 14. Sa music siguro to. Bahala na. Iano na natin mamaya. So, 824,000 na yung subscriber natin, mga boss. Nabuboringan kasi ako pag walang background music eh. Pero tingnan natin pag wala ng background music. Kasi ano lang yan, yung parang sa YouTube yung free daw, hindi daw makaka-copyright. Lang man ang piniplay ko. Tapos mamaya copyright pala. Ay. So, bahala na kayo kung may mapanood, kung may hindi. Wala naman akong intention kahit hindi ito ma-monetize. Wala naman tayong ano doon. Okay, so alright mga boss. Sana tayo. Tapos na. Share nyo yung channel natin para dumami tayo dito. Kwentuhan tayo. Tapos i-message nyo lang ako ng tanong nyo sa baba about business, guys. Pag alam natin, di sagutin natin mga boss. Okay? Okay, so alright. This is your service, Mr. KGB Crypto. At bukas ulit. Bye-bye.